update sa cashless or contactless tollway. Ating pag-usapan kasama ang mga tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus. Kamusta po ang dry run sa pagpapatupad ng cashless tollway system matapos ang isang buwan, Sir Julius? Sir, magandang hapon po sa kanila, sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa inyong programa sa PTV4. We are now on the second month po, no? After 30 days, we're now on the second month of our dry run tungkol dito po sa pagpapatupad ng ating cashless and contactless dry run implementation. And so far naman po, wala naman po tayong naitata ng mga major issues that naging problema itong ating dry run. Maliban na lamang po from time to time, may mga RFID sticker holders po kasi na hindi sapat ang ilog nila at nagtatangka silang pumasok sa ating mga ETC lanes. Kaya nagkakaroon po ng pagbagal paminsan-minsan ang daloy ng trapiko sa ating mga toll lanes. Nais po natin ipabatid na kung ipaalala sa ating mga RFID sticker holders na kung pwede po sana bago kayo pumasok sa ating mga EPC lanes, whether kasama sa dry run o hindi man, ay check-in na meron po tayong sapat na load nang mapabilis po ang daloy ng trapiko, ang exit and ingress ninyo, entry ninyo sa ating mga toll plaza. Dito naman po sa ating mga motorista na wala pang RFID sticker, papayagan naman po kayong pumasok in all toll plazas kahit na nagpa-participate sa ating dry run. Mangyari lamang, gagabayin kayo kung saan toll lane kayo papasok, kung saan pwede kayo magbayad ng cash. At the same time, hihikayatin po kayo dyan sa toll lane na yan na kung pwede magpakabit na rin po kayo ng RFID sticker para sa susunod niya ng pong pagdaan ay mas mabilis na rin ang inyong pagpasok o paglabas sa ating mga toll plaza. Yan lamang po ang medyo update natin sa ngayon. So we're now going to the second month. After October 30, 31, ang sakali pong magtapos na yung 2 months dry run natin, magkakaroon po tayo ng assessment kung ipagpapatuloy pa ba ang dry run, kung kinakailangan na extend or not. Or kung kailangan tayong gumawa pa ng ibang kaparaanan upang lalong mapaganda at mapaayos ang mga electronic toll collection systems natin na nakita natin na kailangan palitan, kailangan i-improve o kailangan pang ayusin sa ating mga toll plaza. Sir Julius, sa ngayon, ilang tollway na po ang 100% ng cashless o contactless? Ma'am Minya, lahat po ng tollways natin ay may mga toll plazas that are now operating on a dry run basis are contactless or cashless. Subalit hindi po lahat sa ngayon, Ma'am Minya. Ang mga meron pa rin tayong yung mga ibang non-participating na nandyan pa rin po yung mga nakalagay na cash lane kung saan sila pumasok. And even sa mga participating po plaza sa Magninya, gaya ng nabanggit ko kanina, ay pwede pa rin naman pong dumaan ang ating mga motorista na walang RFID at magbayad muna sila ng cash at hihikayatin silang malagyan ng mga stickers. Sir, ano po yung nakita ninyong biggest challenge sa pagpapatupad ng cashless tollway system? One of the biggest challenges is really encouraging po, Manila, and motivating itong ating mga motorista na mag-switch na from cash to RFID. That's one of the biggest challenges now. Pero napansin po namin na magbuhat tayo magpatupad nitong dry run na to, marami na rin po ang nahikayat na magpakabit na ng RFID at sila ngayon po ay tinatamasa na nila ang mas mabilis na transaksyon sa ating mga toll plazas. The other one, yung iba kasi hindi po masyadong sabihin natin conscious sa kanilang mga RFID stickers kaya nakikiusap kami. May mga kaparaanan naman po para malaman natin kung ang balanse ba natin ay wasto
o sapat pa para tayo makadaan sa mga expressways. Mangyari lamang ay pumunta po kayo sa site ng AutoSweep or ng EasyTrip at meron pong kaparaanan upang malaman ang inyong mga balanse doon. Para hindi naman po kayo tutuloy at pupunta sa isang ETC link na kulang ang inyong balanse at hindi kayo makakapag-cause ng pagbagal ng transaksyon sa ating mga toll plaza. Sir Julius, kamusta naman sir ang ating implementasyon ng toll interoperability project natin? Sir, meron po tayong ongoing mga activities diyan. At gaya po ng nabanggit ng aming executive director, we are looking forward to na magkakaroon kaming sort of an acceptance test, motorist acceptance test this coming, say, December of this year. Parang, in a way, sort of a dry run din. And looking forward to na sana naman po yung phase 3 ng ating interoperability project would be fully implemented by the second quarter of next year. Patuloy po ang pagkikipag-ugnayan, coordinate natin, and we are working on, together with the toll operators and concessionaires, ang ano-ano pang mga kinakailangan upang mapatupad na rin yung ating tinatawag na phase 3 ng interoperability project at the soonest practicable time na hindi naman magkaroon ng problema pagka ito na-implement na po. Sir, sa ngayon po ba, speaking of the implementation ng Phase 3, on track po ba tayo sa schedule? Meron po ba tayong inaasahang mga delay? On the part po of the schedule, with the indicative schedule or the planned implementation schedule of, say, full implementation by the second quarter of next year. So far po mukhang we are on track. We just look forward to na pagka tayo'y nagtsagawa ng tinatawag na acceptance test or motorist test or parang dry run na rin, ay hindi naman po tayo magkaroon ng malalaking mga issues na medyo may katagalan ng pag-resolve. But as of now, we are looking forward to na mukhang we may be able to achieve that kind of indicative date by next year, Monday. Alright, panghuli na lang po, Sir Julius, mensahe at paalala nyo na lang po sa lahat ng ating mga motorista. Opo, maraming salamat po muli sa pagkakataon, sir, at maraming dito sa ating programa sa PTV4. Sa ating pong lahat ng motorista gumagamit ng ating mga expressways. Patuloy po namin kayong liligawan, hikayatin na sana naman po ay mag-switch na po kayo sa RFID from cash. Nakita niyo naman po na ang transaksyon sa cash would take you about 15 to 25 seconds kung minsan. Samantalang sa RFID, mga 4 to 6 seconds lamang tapos na po ang transaksyon ninyo. At yan po ang magdudulot ng mas mabilis na pasok at labas sa ating mga toll plazas. Hindi po natin pinagkakaila na paminsan-minsan nakakaranas pa rin tayo ng mga aberya dito sa ating electronic toll collection systems. Kaya nga po tayo nagsagawa ng dry run upang matukoy po ang lahat ng ito at mailagay sa ayos para pagka na-implement na po ang cashless and contactless muli through the order that may be issued by the DOTR in the future, ay maayos na po tayong magta-transition muli sa full implementation ng cashless and contactless. Mag-ingat po kayo at medyo may kasamaan po ang panahon. Please drive safely and may we wish you a safe, convenient, and comfortable travel sa lahat po ng ating mga expressways. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras, Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.